Una sa lahat, mga dayuang nakatawid na sa Egypt mula sa ginigerang Gaza napahagulgol. Pero marami pa rin ang stranded, kabilang ang mahigit 100 nating kababayan. Ang iba pang update sa mga naipit pa ring sibilyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Sa salubong sa mga motoristang pabalik ng Metro Manila matapos ang long weekend. Sementeryo sa Angono, Rizal, dinadagsa pa rin ngayon ang mga bisita dahil sa kanilang tradisyon. Barko sa Sorsogon na may kargang langis nilamon ng apoy. Philippine Coast Guard nakabantay para walang mangyaring oil spill. Ilang Chinese sa ni-raid na Pogo Hub sa Pasay, dinukot daw at ibinenta matapos matalo sa kasino. Mga biktima, tinutorture din daw. Rematch ni na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. niluluto na raw. At main track sa Golden Album ni BTS Jungkook, may teaser video na. Sa salubong sa pagdagsa ng mga motoristang pabalik ng Metro Manila, ang taas singil sa toll ng South Luzon Expressway or SLEX. Umaaray tuloy ang mga motorista sa panibagong pasakit sa bulsa pagkatapos ng long weekend. At live mula sa SLEX Command Center sa Calamba, Laguna, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, anong update dyan? May andiskumpiyado ang ilang motorista sa napipintong toll hike bukas sa South Luzon Expressway, gayon din sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Hindi na holiday bukas. Ibig sabihin, magsisimula ng magbalikan sa Maynila ang mga nag-long weekend sa iba't ibang lalawigan. At kasabay niyan, may pasakit agad sa bulsa ng mga motorista. Simula bukas para sa mga babiyahe sa South Luzon Expressway o SLEX mula Calamba, Laguna hanggang Alabang, madaragdagan ng 10 piso ang toll ng mga Class 1 vehicle tulad ng kotse, van at motor. 20 pesos naman sa Class 2 o mga bus at truck at 30 pesos sa Class 3 o mga trailer truck. 4 hanggang 8 piso naman ang dagdag singil sa mga dumaraan mula Santo Tomas hanggang Calamba. Kaya apektado ang mga bakasyonistang babalik sa Maynila galing Southern Luzon pagkatapos ng eleksyon at undas. Hindi rin siya ganun worth it yung increase kasi kita mo naman yung traffic. Sa kaunting ulan lang talagang bumper to bumper yung traffic. Nag-aalala rin kasi syempre lahat naman tumataas ng medyo syempre kung may private na lakad ako, maanoan ko din na yung ng toll gate. Paliwanag ng Toll Regulatory Board, nakabatay ang dagdag singil sa petisyon ng pamunuan ng SLEX noong 2012 at 2014. Nagkaroon din daw ng mga pagsasaayos sa expressway, kasama riyan ang paggawa ng toll road na mag-uugnay sa Santo Tomas, Batangas at Lucena, Quezon. That they have always been introducing yung mga various improvements sa SLEX. Bibigyan na rin naman po natin ng konsiderasyon na makalikom sila ng pandagdag ka man lang dito sa kanilang mga bayarin para sa operations and maintenance, pagpapatuloy po ang mga improvements. Ayon sa TRB, ngayon na lang ulit pinayagang magtaas singil ng toll sa SLEX mula noong 2011 para hindi gaano mabigat sa bulsa ng mga motorista. Ipinag-utos ng TRB sa SLEX na ipatupad ang toll hike sa 2 bahagi. Una ngayong taon at ang pangalawa ay sa susunod na taon ipatutupad. Bukod sa SLEX, magpapatupad din ng toll increase sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Piso ang dagdag singil para sa Class 1, 2 piso sa Class 2 at 3 piso sa Class 3.
Ayon naman sa TRB, hindi nagkataon ng pagpapatupad nito ngayong pabalik ang maraming bakasyonista mula sa probinsya. Matagal na raw humihiling ang kumpanya ng dagdag singil. Katunayan, ito raw ang unang beses na magpapatupad ng toll hike ang expressway matapos ang 13 taon. Ang kasabay na pagpapatupad ng toll hike bukas, inaasahan din ang pagdagsa ng mga bakasyonistang pabalik sa Metro Manila matapos ulitin ng long weekend. Handa naman dyan ang pamunuan ng SLEX. Dito nga sa kanilang command center, makikita natin na buong magdamag nakabantay ang mga tauhan dito para tiyaking ligtas ang biyahe ng mga motorista. Sa mga oras na ito, green and go sa buong SLEX, kaya paalala sa mga motorista, huwag po tayong masyadong humarurot. May speed limit po tayo, 100 kilometers per hour sa mga kotse, van at motor, 80 kph naman para sa mga truck at bus. Inaasahang babagal ang daloy ng trapiko ngayong Sabado o Linggo. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Nakasanayan ng marami na tuwing November 1 bumisita sa mga sementeryo, pero iba ang mga taga-Angono Rizal. Tuwing November 2 or All Souls Day sila nagpupunta sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. At live mula sa Angono Municipal Cemetery, nasa frontline ng balitang yan, Elaine Fulgencio. Elaine, marami pa bang bumibisita dyan? Bok, dis oras na ng gabi pero wala pa ring patid ang mga dumarating dito sa Angono Municipal Cemetery. Tradisyon na raw kasi nila na tuwing November 2 talaga sila bumibisita sa sementeryo dahil nga sa katolikong paniniwala na tuwing All Souls Day inaalala yung mga yumaong mahal nila sa buhay. Maagang dumating ngayong araw ang pamilya ni Alex sa Angono Municipal Cemetery. Pagkatapos ipagdasal ang kanilang mga yumaong kaanak, dito na rin sila nagsalo-salo. Parang banding namin, reunion namin magkapamilya. Hindi tulad ng nakagawian ng maraming Pilipino na tuwing November 1 bumibisita sa sementeryo. Sa Angono, tradisyon ng pagbisita sa mga puntod tuwing November 2. Paliwanag ng simbahang Katolika, traditionally talaga, ang punta kasi sa mga sementeryo ay tinatawag natin isperas ng araw ng mga patay. Pumupunta sila November 1 para i-prepare yung kanilang mga nicho. Kaya nasanay tayo na November 1 pumupunta doon sa mga yumao. Tuwing November 2 raw talaga dapat inaalala ang mga yumaong mahal sa buhay na pinaniniwala ang nasa purgatorio. So, sinaselebrate natin yung All Saints Day, pinakamataas na kapistahan para sa lahat ng mga banal, lahat ng mga santo na kapilingan ng Diyos. Ito ay sinaselebrate natin every November 1. Tapos naman, yung mga kaluluwa na nasa purgatorio na nangangailangan pa ng ating mga panalangin upang sila'y makapasok na sa kaharian din ng Diyos, pero nandun pa sila sa stage na tinatawag nating purgatory, sila naman yung inaalala natin tuwing November 2. Ngayong araw ng mga patay, buhay na buhay naman ang hanap buhay ni Jay sa pagpipintura ng mga nicho. Mahirap naman po kasi lalo na pag mainit po. Kasi lumalabas yung pawis namin sa init lalo. Kaya tsaga lang po, tinitiis lang po kasi mas maganda po yung pinaghihirapan. Umaabot ng 300 pesos ang singil ni Jay kada nicho na pinipinturahan niya kasama ng lettering sa lapida. Kasabay ng dagsa ng mga tao, mahigpit ang pagbabantay sa sementeryo. Bawal din ng alak, baraha at matutulis na bagay. Bok, ayon naman sa Angono LGU, posibleng pumalo ng higit 100,000 yung mga bibisita sa 3 sementeryo dito sa Angono Rizal at papayagan silang manatili hanggang mamayang alas 12 ng hating gabi. Bok? Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Nag-iwan naman ng tone-toneladang basura ang mga bumisita sa sementeryo. Sa Manila North Cemetery, 50 truck ng basura ang nakolekta simula noong Sabado hanggang hapon o kahapon. 36 na truck naman ng basura ang naiwan sa Manila South Cemetery. Ayon sa PNP, umabot sa 3 milyon ang dumagsa sa mga sementeryo kahapon. At base sa kanilang assessment, naging payapa naman ang pagdaraos ng undas ngayong taon. Nalusaw na ang low pressure area malapit sa Northern Luzon pero patuloy pa rin uulanin ang ilang probinsya sa norte. Bunsod po yan ng hanging amihan at yung shear line o salubungan ng hanging may dalang ulan.
Partikular na makakaranas ng kalat-kalat na pagulan sa Ilocos Norte at sa Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Isabela. Kaya sa mga babiyahe po bukas, magdala po ng payong. Mahinang ulan naman ang maranasan sa Batanes. Sa Metro Manila naman at titirang bahagi ng bansa, magiging maulap ang panahon na may chance rin ng pagulan. Walang overtime pay. Yan ang giniit ng COMELEC para sa mga guro na lampas 8 oras na nagtrabaho nitong barangay at SK elections. Narito ang aking report. Hindi pa kakasuhan ang mga teacher na nag-back out sa kanilang trabaho sa barangay at sanggunian kabataan elections sa mismong araw ng botohan. Yan ang nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia. Gusto raw malaman ng COMELEC ano ang dahilan bakit hindi tumuloy ang mga guro sa pagsiserbisyo nitong nakaraang Lunes. Dahil kung takot ang dahilan, naiintindihan daw ito ng COMELEC, lalo na kung delikado ang lugar kung saan naka-assign ng mga teacher. Ang gusto lang natin paimbestigahan ay yung iilan na mga guro na bakit sa araw na eleksyon tapos nagsimula na yung pagpapaboto, bigla na lang nag-withdraw ng kanilang serbisyo. Matatanda ang nasa halos 3,000 guro ang umatras sa pagiging electoral board bago ang October 30 elections. Karamihan sa kanila ay galing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan may mga naitalang election-related violence. Gaya na lang din ang ilang insidente ng pamamaril na nagpatagal sa botohan at bilangan sa ilang barangay. May mga umatras din na mula Abra at Bicol Region. Wala raw itong kaso sa COMELEC dahil maaga naman nagpasabi ang mga teacher. Sabi pa ni Garcia, karapatan naman ng mga guro mula sa nasabing lugar na huwag tumuloy sa election duties. Pero mahalaga din daw na marisolba ang issue ng takot ng mga guro tuwing eleksyon. Mahalaga na malaman ng COMELEC kung sino ang mga nanakot sa mga teacher para ang mga ito ang kakasuhan. Kasi kung tatakot-takutin po tayo ng mga politiko, di lagi na lang pong gagawin ng mga politiko ngayon. Total naman pala pwedeng takutin. Pag natatalo na ako, tatakutin ko na lang yung teachers. Ibang usapan naman daw ang mga pulis na umatras sa kanilang tungkulin ng eleksyon dahil sa takot. Trained daw dapat ang mga pulis sa mga peligro at hindi sila dapat basta nasisindak o natatakot. Pinag-aaralan daw nilang kasuhan ng mga pulis na umatras sa mismong araw ng eleksyon. Hindi ka tanggap-tanggap yung uniformado, tatakutin. Hindi po ba? Kaya nga silang nilagay natin panghalinin, pamalit. Dahil alam natin sila yung mga makikisig, sila yung mga matatapang, sila yung hindi pwedeng tatakot-takutin. Sa kabila ng lampas na 8 oras na duty ng mga guro mula botohan hanggang proklamasyon, wala raw silang overtime pay. Paliwanag ng COMELEC, bukod sa wala ito sa kanilang mandato ay hindi rin daw kasi nila empleyado ang mga guro. Sakop daw kasi sila ng Department of Education. Kahit naman po gustong-gusto rin natin, wala rin po naibigay sa amin na budget para sa overtime nila. Pagdating naman sa honoraria, target ng poll body na maipamahagi ito hanggang bukas. Higit 600,000 guro ang dapat makatanggap ng honoraria. Pero sa ngayon, halos 100,000 pa lang na miyembro ng electoral board ang nabigyan. 10,000 pesos ang matatanggap ng mga principal na tumatayong chairman ng electoral board, habang 9,000 pesos ang ibibigay sa mga gurong miyembro ng electoral board. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Stranded pa rin ang higit 100 Pilipino sa Egypt-Gaza border. Emotional naman ang iba pang dayuhan na hindi pa rin makatawid. Nasa Frontline balitang yan, Camille Samonte. Walang tigil sa pag-iyak ng dalawang babaeng ito, hawak ang kanilang pasaporte. Kahit mga Egyptian, hindi pa rin sila makatawid sa Rafah crossing papasok ng Egypt. Kasama rin nila ang daang-daang iba pang dayuhan na stranded sa border. Mismo ang ating Department of Foreign Affairs aminadong pahirapan ng pagtawid. 115 kababayan natin na naghihintay pa rin sa Rafah crossing matapos itong buksan kahapon. Natatagalan daw ang pagproseso sa kanilang dokumento. Iba na kasi ang pangalan ng ilan matapos makapag-asawa ng mga Palestino. Hiningin natin ng bigyan tayo ng priority kasi ang situation, lahat ng mga foreign nationals na gustong lumabas ng Gaza, makakalabas daw. Yung problema, 7,000 nagpas sila. Hindi naman kaya ng Rafah border na iisa lahat tumawid. No? So, unti-unti lang nire-release yung mga approvals. Nauna nang nakatawid ang 2 Pilipinong doktor sa Rafah border kagabi. Binuksan ng Egypt ang Rafah crossing matapos ang halos isang buwang negosasyon. Bagay na ikinatuwa ni United States President Joe Biden. I personally spent a lot of time speaking with the Prime Minister Netanyahu of Israel and the President Sisi of Egypt and others
to make sure that we could open this access for people to get out. Patuloy ang paglilikas sa ating mga kababayan sa Gaza, Israel at maging sa Lebanon. Katunayan, darating na sa Sabado ang 4 na Pinoy mula sa Lebanon, habang 45 naman mula sa Israel. May 4 pa sa West Bank na gusto na ring umuwi at 8 pa ang hindi pa nakakalabas sa Gaza City. Pero may ilan tayong kababayan na ayaw pa ring umuwi. Gaya na lang ng hotel worker na si Dayanara na nasa Tel Aviv. Talagang siguro mapapauwi na lang siguro kami kapag talagang tumindi na yung laban, yung war nila dito, or kapag nag-alert level 3, kasi as of now, di ba, alert level 2 pa lang po tayo. So far, okay naman po, kita nyo naman po, tahimik ang Tel Aviv ngayon. Sa kabila yan ng tumitinding airstrike. 2 days before, napakatahimik, nang wala kami narinig na siren or walang airstrike sa lugar namin. And then after 1 day, after 2 days, ayan na naman sila, talagang todo, pa rin sila. Nagtatapon pa rin sila ng mga rockets. Lalo na ang tinitira kasi nila po is yung sa center part ng Israel. Lalo na sa Tel Aviv. Yun talaga ang gusto nilang puntiryahin is Tel Aviv. Which is madaming Pilipino, madaming mga citizens na nandito sa city. Mas maraming bomba pa rin ang pinakakawalan ngayon ng Israel sa Gaza Strip. Pinaigting din ang ground attacks ng Israel Armed Forces para hanapin ang mga kuta ng Hamas at kanilang mga bihag. Wala rin daw balak ang Hamas na pakawala ng mga hostage. Hindi raw sila aatras sa bakbakan sa Israel. Wala pa rin namang usapin ng tigil putukan o ceasefire kahit maraming bansa na ang nananawagan. Sabi naman ni Pope Francis, kailangan na ng two-state solution para matapos ang bakbakan. Sa ilalim nito, magkakaroon ng 2 hiwalay na state ang Israel at Palestine at sari-sariling paraan ng pamumuno. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, barko sa Sorsogon na may kargang langis na sunog. Posibleng oil spill binabantayan. Ilang Chinese ibinenta raw sa Pogo Hub sa kapersahang pinagtrabaho at nakaranas din ng torture. At Department of Foreign Affairs bumuelta sa akusasyon ng China na tayo pa raw ang nangihimasok sa Baho de Masinloc. Magbabalik pa ang Frontline Next. Ibinenta sa Pogo sa kasapilitang pinagtrabaho. Ganyan daw sinapit ng ilang Chinese na nasagip sa Pasay City. Nasa Frontline balitang yan, Marlene Alcaide. 8 buwan na simula ng ibenta ang mga Chinese na ito sa natuklasang Pogo Hub sa Pasay. Simula raw noon, hindi na sila nakakalabas ng compound. Ang isa sa kanila, ibinenta raw sa halagang ₱250,000 matapos matalo sa kasino. Habang ang isa naman, inalok ng trabaho at nang tanggapin niya ito, hindi na niya muling nakita pa ang kanyang Pilipinang asawa at magdadalawang taong gulang nilang anak. Nagulat na lang din siya na may utang na pala siyang ₱500,000. After he was sold here, and then the person in charge told him that he need to pay back $500,000, and then this $500,000 will be deducted from his salary. He said for him there's no choice. Even he's not willing to do the job, he still need to do it. Mahigpit daw ang patakaran sa loob. Dapat sundin kung anumang ipagagawa sa kanila. Kung hindi, posibleng torture daw ang kanilang aabutin. Ilan lang sila sa daan-daang dayuhan na nasagip sa raid sa Pogo Hub sa Pasay na ginagawa ring prostitution den at torture chamber. Una, people were forcibly taken from areas like casino. So they are unable to go out. Then a significant amount from their monthly salary is taken from their salary. So it's practically a form of debt servitude. This is very disturbing. Ayon sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, hindi sila titigil sa pagtuntun sa ugat ng krimeng ito. Dapat din daw managot ang lumalabas na incorporators ng naturang Pogo Hub. Umaasa rin silang mas paigtingin ng government regulatory agencies ang pag-monitor sa mga Pogo sa bansa. The fact that they are keeping workers here against their will, that's a form of labor trafficking. That's human trafficking. Dapat managot dito yung smart web technology. Hindi lang po yung mga individual na nahuli natin na nandito, yung hahabulin natin, but the incorporators and the officers of smart web technology. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide,
News 5. Mahaharap sa kasong administratibo ang pulis sa Parañaque na nag-agawan o naagawan ng baril ng isang lasing. Ayon sa Southern Police District, paiimbestigahan nila ang insidente. Lalo't malaking issue kung paano naagawan ng baril si Police Corporal Roselito de Layun habang naka-duty nitong undas. Nabaril pa nga siya ng lasing na suspect. Aminado naman ang kabaro niyang si Police Corporal Adrian Manatad na nahirapan siyang makaporma sa suspect dahil nag-alangan siyang baka matamaan niya si Dalayon. Maharap din sa kaso si Manatad. Giit naman ng Southern Police District, hindi sila nagkulang ng pagsasanay sa mga polis na maging alerto lalo't buhay nila at ng mamamayan ang nakataya. Investigation at matatanong bakit po naagawan ng baril itong pulis namin despite na naka-duty. So medyo malaking issue yan, pulis inagawan ng baril. Nasunog ang isang barko sa Castilla, Sorsogon. Kargado pa naman ito ng daan-daang litro ng langis kaya't binabantayang magkaroon ng oil spill. Nasa frontline balitang yan, Brian Basa. Nangitim na ang bahaging ito ng barkong MV Ken matapos itong masunog habang nakaangkla sa baybayin ng Castilla, Sorsogon. Nabalot ng makapal na usok ang barko habang binobomba ng tubig. Batay sa pagsisiyasat ng Philippine Coast Guard, sumiklab ang sunog sa barko pasado alas 11 kaninang umaga. Nagsimula raw ito sa mess hall o kwarto kung saan kumakain ang mga tripulante. Walang nasugatan at ligtas ang 8 crew na sakay ng barko. Yun pong sa gasol na nilulutuan nila. Yun po yung number 1 na pwede natin i-consider. Pwede rin po yung mga electrical wiring na nagkaroon ng problema. Tumagal ng halos 5 oras bago ito ideklarang fire out. May kargang higit 2,000 litro ng diesel at 400 litro ng lube oil ang MV Ken. Sa ngayon, wala naman daw na monitor na oil spill ang PCG. Patuloy pa ang ginagawang pagsisiyasat ng otoridad, lalo't hindi pa rin nakakausap ng Sorsogon Coast Guard ang may-ari ng MV Ken na Furwin Shipping Corporation. Nonetheless, ang Coast Guard is continuous yung monitoring doon para masiguro po natin na walang oil spill na mangyari dito po sa area ng Sorsogon Bay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Tinabla ng Pilipinas ang akusasyon ng China na iligal na pumasok ang ating barko sa Bajo de Masinloc. Giit ng DFA, China ang nangimasok sa ating teritoryo. Nasa Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Walang obligasyon ng Pilipinas na isang sovereign state na manghingi ng anumang pahintulot para makapaglayag sa sariling teritoryo. Ito ang binigyang diin ng Department of Foreign Affairs nang umalma ang Southern Theater Command ng Chinese Army sa pagdaan ng Philippine Navy vessel na BRP Conrado Yap sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea nitong October 30. Sabi ng Department of Foreign Affairs, walang legal na basihan ang mga pahayag ng China. Nagpalala lang nila ito ng tensyon sa rehiyon. Lehitimo rin ang pagpapatrolyo natin sa lugar dahil sakop at responsibilidad ito ng Pilipinas. Ang China raw ang pilit pumapasok at nanghihimasok sa ating teritoryo. Paalala pa ng DFA sa China ang mga panghaharas at panghaharang sa Philippine vessel at mga mangingisdang Pinoy ay paglabag sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea at Arbitral Award sa Pilipinas. Giit pa ng DFA, dapat lumayas ang China sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Kinukundi na rin ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas ang pagbuntot ng People's Liberation Army ng China sa Philippine Navy at Coast Guard. Paglilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines, walang karahasang nangyari sa bagong insidente sa pagitan ng barko ng Pilipinas at ng China. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang pahayag ng China na kumikilos ang Pilipinas sa dikta ng Amerika. Tayo po ay isang malayang bansa at mayroon tayong foreign policy na independente. So, malaking isang sa akin parang insulto yung sinasabi nila na dinidiktahan tayo ng ibang bansa sa ating ginagawa. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Sa kabila ng mga insidente, nanindigan ng AFP na tuloy-tuloy lang ang kanilang rotation and reprovision o RORE mission sa West Philippine Sea. Pero nang tanungin kung welcome sumama ang Amerika, sagot lang ng AFP. Our RORE mission is for us to undertake. Sa isang panayam naman, sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na dapat hamunin ng Pilipinas ang China na dalhin sa arbitral ruling ang territorial dispute sa Scarborough Shoal.
Yan ay para raw makita ng mundo na handa ang Pilipinas sa naturang laban. Tsaka hayaang magdesisyon ng tribunal kung sino ang tunay na may karapatan sa Scarborough. Kung hindi raw kumasa ang China, ibig sabihin lang, alam nilang mahina ang kanilang claim sa naturang teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Issue sa West Philippine Sea ang isa sa mga pag-uusapan sa pagbisita bukas sa Pilipinas ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Magkakaroon po ng bilateral meeting sina Kishida at Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa tensyon sa pinagagawang teritoryo, tatalakayin din ng dalawang leader ang tungkol sa trade at investment, security cooperation at ang ekonomiya. Pag-uusapan din daw nila ang tulong pinansyal na ibibigay ng Japan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Japan Official Development Assistance. Susunod, mga bahay sa Australia na damay sa bushfire, 2 ang patay. Pambansang kamao, Manny Pacquiao, may nilulutong rematch kay Floyd Mayweather Jr. sa susunod na buwan. At Pinoy theater star na si Gerald Santos gustong mapasama sa cast ng Miss Saigon in Manila. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Ngayong undas, inalala rin ang mga namayapang alagang hayop. Sa Pet Cemetery sa Marikina, nag-iwan pa nga ng pagkain at treats ang ilang fur parents. Nasa frontline ng balita niyan si Laila Pangilinan. Nag-aalay ng bulaklak, nagtitirik ng kandila, at nagdadasal ng taimtim. Walang pinagkaiba sa mga namayapang mahal sa buhay ang mga nakahimlay na aso at pusa sa Pet Memorial Garden na ito sa Barangay Fortune sa Marikina City. Gaya ng puntod ng mga tao, iniiwanan din ng mga pagkain at treats ang himlayan ng mga hayop. Naabutan namin ang fur parents na sina Alan at Joycey na dinalaw ang puntod ng kanilang asong si Mori. Kaya tumagal siya ng 15 years, talagang masakit po sa aming kalooban na nawala siya. Hanggang sa huling dito po sa kanyang pinaghantungan, aalagaan pa rin po namin siya. Hanggang nandito siya, ganun po namin kamalang aming alaga. Ang pamilyang ito naman, dinalaw ang kanilang alagang si Muffin na saktong birthday ngayong All Souls Day. 13 years old na siya today, so old age na. Yearly namin ginagawa. May cake pa, balloons, and ngayong araw naman ipinalibing ni Andrew ang 12-year-old dog niyang si Rochi. For more than 1 week, nagkaroon na siya ng deterioration sa health niya. So, hindi na siya kumakain. Part na rin siya ng family. Kaya, tagal ko na rin inalagaan. Ginawa ko naman lahat para sa akin. So, tama na rin ito para sa akin. Mapagpahingan siya. 2020 nang buksan sa publiko ang Pet Memorial Park na proyekto ng Barangay Fortune. Maraming pet lovers ang tumangkilik sa Pet Cemetery hanggang sa payagan na ring maglibing dito ang taga-ibang lugar. Kahit mga hayop yan, kailangan natin bigyan ng desenteng libingan. Yes. Final resting place nila ito. 300 pesos ang bayad kung taga-Barangay Fortune ang magpapalibing ng alagang hayop. 500 pesos naman kung taga-ibang lugar. Kasama na dyan ang pagbabasbas at lapida. Good for 1 year lang ang renta para mabigyan ng pagkakataon ng iba pang makapaglibing ng namatay nilang alaga. Marami nga pong nag-i-inquire kung magkano daw pong bumili ng lote. Sabi ko, hindi natin ito binibenta. No, hindi talaga kakayaning magbenta kasi mawawala ng space yung iba. Kasi in 1 year is na-decompose naman po siya at since maliit lang naman yung space, hindi po natin po pwede na hindi siya libingan ulit ng bago. Ang Pet Memorial Garden na ito ay isa lang patunay na ang pagmamahal natin sa ating mga alaga hindi lang habang sila ay nabubuhay kung hindi maging pati sa hukay. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Video pa lang, bigay todo na si BTS Jungkook para sa kanta niyang Standing Next to You. At ang catch, isang Pinoy dancer ang nakasama niya sa video. Yan at iba pa sa report na to. Finally, ipinasilip na ni BTS Jungkook ang teaser para sa kanta niyang Standing Next to You. Ito ang main track ng kanyang first solo album na Golden.
Sa teaser video, channeling his inner Michael Jackson ang peg ni Jungkook. Nagpaka-Black Swan din ang Golden Maknae with his wings. Bukod kay JK, kasama rin niya sa music video ang mga sikat na choreographer, gaya ng Phil-Am na si Brian Puspos at Ian Eastwood as backup dancers. Bukas na i-release ni JK ang kantang Standing Next to You kasabay ng kanyang Golden album. At speaking of Jungkook, bibisita ang K-pop star sa The Tonight Show sa Amerika sa Lunes. Mismo ang host nitong si Jimmy Fallon ang masayang nag-anunsyo nito. Jungkook! See you soon! Can't wait for next week! Bago si Jungkook, nauna nang nag-solo guesting sa nasabing show ang co-Bangtan Boys niyang sina Suga at Jimin. It's Mariah Carey's season. In-upload na ng Songbird Supreme ang video niyang It's Time, na transition from Halloween to Christmas. Sa video, makikitang na-defrost si Mariah sabay tugtog ng 1994 hit song niyang All I Want for Christmas Is You. Pero kasabay nito, muli na namang nahaharap sa reklamo si Mariah. Sa report ng Billboard, muling nagsampa ng kasong copyright infringement ang songwriter na si Andy Stone laban kay Mariah, kaugnay ng kantang All I Want for Christmas Is You. Ayon kay Andy, sila raw ang naunang nag-release nito noon pang 1989. At marami rin daw pagkakapareho sa kanilang lyrics ni Mariah. Wala pang komento dito ang pop singer. Matatanda ang last November 2022 nang bawiin ni Andy ang nauna nitong isinampang kaso laban kay Mariah. Yan ang ating latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Thursday mga kapatid! Pero ang balita ni Johnny, akala ko si Jungkook bibisita sa Tonight Frontline. Parang gusto mong i-request yan. Wala Tonight Show. Tuwang-tuwa siya na may Jungkook ulit. Alam mo namang inaabangan niya yan everyday. Ang kapatid favorite po ni Edling daw si Jungkook. Pero dumagdag na naman pangalan. Kung kailan ko na-memorize si Jungkook, ngayon may panibago, Brian Puspos naman. Iba yun. Bumisita lang, sumama lang naman dun sa video. Sa video, oo. Phil-Am yun eh. Okay, para naman sa ating pabaong pampag-good-night, pinta ng pagmamahal ang pinakita ng isang anak sa kanyang imaong ama. Tuwing undas, panata na niyang pintahan ng iba't ibang disenyo ang puntod ng kanyang tatay. Ngayong taon, barang pininta ng artist na si Jay. Mahilig daw kasi noong mag-tong-its ang kanyang tatay. Noong mga nakaraang undas, dinisenya na rin niya ito ng pakete ng sigarilyo, musical instruments at mga halaman. Mahilig daw kasing manigarilyo, tumugtog at plantito rin dati ang kanyang ama. 2008 ang pumanaw sa heart attack ang tatay ni Jay. Ito raw ang paraan niya para ipakita sa ama ang kanyang talento at pagmamahal. Bakit naman pati bishop pininturo niya sa... Pinunti, nakita ko eh. May sigarilyo. Oh, diba? At least kanya-kanyang lang pag-alala sa mga mahal sa buhay. Diba? Meron ka dapat joke, pero hindi mo na inilakas yung loob mo. Hindi na hihirit. Meron siya. Sinabi niya na sa akin. Tinest niya sa akin kanina kung matatawa ako eh. Hindi talaga. Huwag na lang pala. O, saan daw akong camera? O, dito na lang ulit. Awan daw ko. Sige, mga kapatid, 53 days na lang po. Johnny, yung sayo mo, Pasko na. O, yan. Yan ang rule niya talaga dyan. Matrubol tayo yan. At yan pong 45 minutes pag-imas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kasagas pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Edling Gao. Magandang gabi.